Okay, Miss Annie, eto napansin ko mula pa nung bata ako. Maraming mga kasabihan, no? Yung mga ninuno Hmm, natin, lolo, lola, 'di ba? opo. Mga nanay natin, ang mga mga paniniwala, no? Na parang mali naman. Like naalala ko no'n, Miss Annie, kapag merong kang menstruation, hindi ka Tama nung yun, eh. kabataan namin, 'di ba? Yung sabi, naku, Naranasan din masama natin 'yan, yun, eh. dapat hindi maligo. Yun pala yun pala, Miss Annie, dapat ka lalong maligo, yun pala ang tama. Anyway, doktora, opo, since we are also educating our viewers, please enumerate to us whatever you can remember, yung mga myths po o maling paniniwala tungkol po sa women's health. And also, that's in general, ha? But also, yung in particular, ano po yung mga myths or wrong beliefs as regards health screenings na kailangan po nating i-correct? Doktora? Apo. So, siguro po i-relate nga natin dahil kunyari kapag po pag walang nararamdaman, ayan, hindi tayo kailangan magpa-check up. So, inihalin tulad ko po yung ating katawan. Mahilig ba kayo sa kotse o basta yung sasakyan po ninyo, 'di ba? Ang mga sasakyan nga natin may mga preventive maintenance. Ano pa po ang ating katawan, no? Kahit na okay naman ako, walang sakit, no? Kinakailangan pa rin po natin ng screening. So hindi hindi totoo na porket wala nararamdaman hindi na po magpapa-check up. So isa pa po ay siguro sa popular na yan, cervical cancer screening. Kasi po, dalawa lang po sa mga cancer ang merong bakuna. Yung sa hepatocellular, okay? And then yung Hep B vaccination, and then the HPV vaccination. So yun po, kapag ba na bakunahan na for HPV or the human papilloma virus na siyang nagiging sanhi ng ating most of our cervical cancer, hindi na kailangan magpa-screening or magpa-pap smear. So hindi po totoo 'yon. Dahil kahit po tayo nakapagpabakuna na, importante pa din po na ma-check po tayo, 'no? Yung pap smear po, 'pag conventional na pap smear every year po 'yon. If isasabay po natin siya with the HPV DNA test, it is done every 5 years. Okay, starting at the age of 30 po. Okay? So ano pang Okay. mga May baka idadagdag may pa po question pa po kayo doon, about meats? Dr. Actin? Okay, Ano pa po? may Ano pa po? idadagdag ka pa niyan Ano, sa screening? parang parang yun Okay. po yung mga naisip Okay. ko na Yan na usual yun, naman. pinaka-importante. Ayan, Attorney Opo. Okay, Dot, Miss nasagot yung Annie, tanong ko, Attorney Dot. bago ko ibigay sa'yo, Miss Annie, I Opo. think that is very, very important yung huling sinabi ni Doktora, kasi twice na niyang minention yung pap smear, eh. So, ngayon, ang sinasabi niya, dapat yan every 5 years na nagpapa-pap smear ang mga kababaihan. Starting anong age po again, Doktora? Sorry, let me correct that po, ma'am. Kung pap Opo, smear alone, kasi meron po tayong mga opo, screening, no? Opo. Kung opo. pap smear alone, at least every year po yon. Every 1 to 3 Yearly, years, yun Every yearly, ang Attorney Dot. year. guidelines. Okay. Opo, Every Opo. yearly. year, Opo. oo. Opo. Oh. Okay. Kung So, may yearly kaakibat yung po na, pap smear. May opo, sinasabi siya, Attorney Dot, kung kung may meron kaakibat na pong ano po, Dr. HPV, Actin, HPV okay. DNA test po. Yung HPV DNA test po, mas specific po siya kasi yung mismo na pong virus yung chine-check dun sa ating cervix, no? Oh, So I yun po, see. opo, every 5 years po yun kapag yun po yung test natin. Yun lang, Okay. iilan pa lang po kasi dito sa Okay. Philippines yung accessible yun. Okay. So, mayroon every 5 years, I Attorney Dot. see. Okay. And then, Mm. yung yearly, that's the And pap yung pap smear. smear, Apa, oo, Opo. okay. At saka may So, yun binabanggit nga opo. din yung siya. Meron pa naalala po. ko, eh. Oo. Opo. Ano pa po? Meron pa po, opo. So, yung pong ating VIA or the Visual Inspection with Acetic Acid. Ito po, usually mga ginagawa VIA. namin pag mga medical mission, okay, low resource setting, pwede po natin to gawin basta po meron lang po tayong mga kasamahan na mga espesyalista na tumingin.
kung mukha na Mhm. po bang may cancer yung ating cervix. So, may model po ako Ayan. dito ng cervix. Ayan, ito po yung cervix natin, Hmm, no? Yung pinakalabasan mm, ng bata. Ayan, ito Hmm. po yung bahay mm. bata ang ating. Okay, so ito Okey. pong cervix, siya po yung ating tinetest, no? Kinukuhaan ng cells kapag nagpa-pap smear or ng specimen for the HPV DNA test. Okay, doktora, Okey. before ibigay ko kay Miss Annie, napaka-importante nitong tanong na 'to. Opo, opo. Kasi, well, ako, I will speak for myself. I'm already a senior citizen, okay? Yun po bang pap smear, eh, unang-una, anong age po nagsa-start na kailangan kang magpa-pap smear? And then, anong age nag-e-end? Talaga po bang kahit senior citizens na kailangan pa magpa-pap smear, 'di ba? Every year. Naku, parang teka lang, masakit 'yun, Sige po, doktora, go ahead. Opo. Napakaganda po nung tanong po ninyo. So, at 30 years old, yun na po yung start natin, up to 65 years old. Okay? Puwede din po na earlier yung, pag-stop ng ating screening kung na-hysterectomy na po, 'no, natanggalan na ng matres, so hindi na po kinakailangan, okay. So, and then puwede na po yun na every other year thereafter. Ayun. Okey. Okay, so Miss 30 Annie, years wala old? tayong lusot. Kailangan pa rin tayo magpa-pap smear. Awa't tulong Pero ng Diyos naman, after Attorney Dot. 65, Ako naman ay oo, nakakasunod diyan sa after bagay na 'yan. 65, ayan, yan ako hindi talaga. So after Opo. 65, every other year. Okay, sige. Miss Thank Annie, ikaw thank naman. you. Oo. Attorney Dot, maraming salamat kay Dr. Ten dito sa mga clarifications na ginagawa niyo at mga insights na nakukuha namin. Eto, Attorney, do'n sa nakapapanood o nakakapanood right now at gusto niyang magsimula ng, ano po, gusto niyang maging proactive, sa kanyang kalusugan. Ano yung mga practical steps na puwedeng simulan ng ating mga kababaihan ngayon para maging proactive sa kanilang health, sa kanilang kalusugan, Dr. Ten? Proactive. So ibig sabihin, ito po siguro yung ating mga modifiable risk factors, no? Ito yung puwedeng may magawa pa po tayo. Unang-una is of course ang ating healthy lifestyle. Napakahirap kahit po kaming mga doktor, 'di ba? Practice what you preach. So dapat po yung ating iwas sa sobrang matataba at matatamis na pagkain, tamang amount lang ng carbohydrates, no? So yan po kailangan natin. Pag-ehersisyo, yung active na paglalakad daw po after meal, at least 10 minutes, nakakatulong na din po. Di naman po kinakailangan mag-enroll pa sa gym, no? Basta dapat keep yourself active. Huwag nang gumamit ng elevator, pwede din po yun, no? And then, yung pagtigil o pag-iwas sa paninigarilyo, of course, yan po, yung direct link po yan ang paninigarilyo, no? Kung nakaka-20 sticks a day po kayo for more than ilang years, no? So, padagdag ng padagdag yung risk factor. So, kaya niyo po yan iwasan, no? And then, also, alcohol, no? So, yun din, kung maiwasan natin ng excessive alcohol drinking, no? So, makakatulong din yun sa ating health. And also, siguro yung sleep. At least dapat ho may more than 7 hours, 6 to 7 hours tayo na sleep in a day kasi nakakatulong din po ito sa ating mental health. Yun po. So, napakarami pong available information online pero yun po, wag din po tayo mapraning, no? So, kailangan din po suriin natin yung mga information na yun.